May ITCZ o Intertropical Convergence Zone at LPA o Low Pressure Area dito po na umiiras sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. Gaano kaya kalaki ang chance of rain na mararanasan natin sa mga susunod na mga oras? Alamin natin yan dito sa Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website kung saan makikita po natin ang mapa ng Pilipinas sa aking tabi. At dito naman po sa aking right side pa ang color scale kung saan makikita po natin ang mga katumbas nitong mga kulay. So nandito po yung percentage ng chance of rain. So unahin po natin dito sa Luzon. Halos buong Luzon naman po ay merong 10 to 20% lamang, maliban na lang po dito sa may Palawan area na merong pong 40 to 50%. At dito naman po sa may Zambales, Bataan area, meron po yung 50 to 70%. Dumako naman tayo dito sa Kabisayaan. Halos buong Visayas po ay meron po 20 to 40% chance of rain. Maliban na lang po dito sa may southern part ng Negros. Kung makikita po natin na medyo greenish na po yung color, ayan po. Yan po ay merong 50 to 60%. Dito naman po sa Mindanao tayo, meron po 10 to 20% ang malaking bahagi ng Mindanao. Maliban na lang po dito sa may eastern part nito at maging dito po sa may Zamboanga Peninsula, meron po yung 40 to 50%. At dito naman po sa may Sulu, pinakamalaki po ang chance of rain ay nakikita na po natin. Meron po pagka-red na po yung color niyan. So yan po ay may 80 to 100% chance of rain. Kaya po para sa mga kabayan natin dito po sa Mindanao area, medyo malaki po ang chance of rain na mararanasan natin dyan. At para po makita po ninyo ang mga detaleng ito, kayo po mismo ay makita ito sa mga susunod na mga oras, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv at dito po makikita nyo naman ang link para mapuntahan din ninyo itong Project NOAA ng DOST. Ngayon dumako naman po tayo sa lagay ng temperatura sa selected Asian cities. Diyan po sa Taipei, Taiwan, napakainit po ng temperatura. Yan po ay 28 to 36 degrees Celsius. At dito naman po sa Tokyo, Japan, meron pong 20 to 26 degrees Celsius. Sa Hanoi, Vietnam po, mataas na rin ang temperatura. Yan po ay 27 to 36 degrees Celsius. At dito naman po sa Jakarta, Indonesia, meron pong 25 to 32 degrees Celsius. At eto naman po sa Ho Chi Minh, Vietnam, meron pong 26 to 35 degrees Celsius. At dyan naman po sa Rangoon, Myanmar, bahagya pong mababa ang temperatura. Meron pong 24 to 30 degrees Celsius. Ngayon, dumako naman po tayo sa global weather. Ayon po ito sa WMO o World Meteorological Organization. Unahin po natin sa USA and Canada. Dito po sa Washington, D.C., mataas na po ang 23 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Edmonton, Alberta, meron lamang pong 13 to 24 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa dakong Europe. Diyan po sa Madrid, Spain, mataas na po ang 14 to 28 degrees Celsius. At dito naman po sa Berlin, Germany, napakalamig po ng temperatura. Yan po ay meron lamang 10 to 17 degrees Celsius. Sa Asia and Middle East naman po tayo sa Kuwait City, Kuwait. Napakainit po ng panahon, yan po ay may 33 to 46 degrees Celsius. At dito naman po sa New Delhi, India, meron pong 28 to 35 degrees Celsius. At panghuli na lang po natin dito po sa Australia at maging sa New Zealand. Dito po sa Melbourne, meron pong 6 to 16 degrees Celsius. At sa Wellington naman po, meron pong 6 to 9 degrees Celsius. Ano nga ba ang mga uri ng kidlat? Alamin po natin yan dito sa Napapanahong Kaalaman. Ang pagbabanggaan ng hangin at atmosfera ay nakakalikha ng electrical discharge na tinatawag nating kidlat. Madalas itong makita tuwing panahon ng thunderstorm. May iba't ibang uri ng kidlat. Ang intracloud o sheet lightning na nangyayari sa loob ng iisang ulap lamang. Cloud-to-cloud naman ang tawag kapag dalawa o higit pang magkakahiwalay na mga ulap ang pinangyayarihan ng kidlat. Ang cloud-to-ground naman ay ang kidlat na nagmumula sa ulap pababa sa lupa. Isa sa pinakadelikadong uri nito ang tinatawag na bolt from the blue. Cloud-to-air naman ang tawag sa kidlat na nangyayari sa hangin at sa positively charged na bahagi ng ulap. Nangyayari naman ang heat lightning kapag ang surface temperature ng atmosfera ay may katamtamang init. Kadalasang tahimik lang ang kulog na kasunod nito.